Mga kaibigan, welcome po sa pinakabagong episode na ito ng programang Ang Iglesia ni Cristo. Makakasama po natin ngayon sa gagawin nating pagtalakay ang kapatid na Dindo Evangelista. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Dindo. Magandang araw naman, kapatid na Glenn, at Happy New Year sa iyo. Opo, Happy New Year din po. Happy New Year din po sa inyo, mga kaibigan namin. Sana ay samahan niyo po kami muli ng kapatid na Glenn sa gagawin po naming pagtalakay. Kapatid na Dindo, meron din akong gustong batiin. Kasama rin natin sa pagkakataong ito. Isa rin kasama nating ministro, ang kapatid na Ron Aranzaso. Ay. Magandang araw sa inyo at Happy New Year din, kapatid na Ron. Happy New Year, kapatid na Glenn, Dindo. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sapagkat kasama niyo po ako sa pagkakataong ito. O baka may gusto po kayong batiin. Binabati ko rin po ang production staff ng programang ito at ang aking mga mahal sa buhay at ang akin pong buong pamilya. O kapatid na Ron, ano ba update natin? Tungkol po ito sa local profile ng ating mga lokal sa Iglesia po ni Cristo. Anong lokal yan? Ito po ay tungkol sa lokal po ng Noveleta, dyan po sa distrito po ng Cavite. Okay. Mga kaibigan po namin, tunghayan po natin kung paano po nagsimula ang gawain ng Iglesia ni Cristo dyan po sa lokal ng Noveleta, distrito po ng Cavite. Napaka-interesting po ng ating mapapanood. Subaybayan po ninyo. Noveleta, kilala noon sa tawag na Tierra Alta, na ang ibig sabihin ay higher ground dahil ang Noveleta ay sadyang mas mataas kaysa sa Cavite City. Ito rin ang pinakamaliit na munisipalidad sa lalawigan ng Cavite. Madali itong puntahan dahil sa mga expressway at malapit din ito sa coastal area. Bagamat maituturing ng urbanized, ang Noveleta ay marami pa ring taga rito ang nabubuhay sa pag-aasin at pangingisda. September 1938, nagsimula ang gawain ng Iglesia ni Cristo sa Noveleta. Naging masikap ang mga kapatid noon sa dakong ito. Tumulong sila sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos at nag-anyaya ng mga tao na makikinig sa dalisay na ebanghelyo. Nanatili silang matatag sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga naranasan nilang mga pagsubok. Lalo ring dumami ang bilang ng mga kaanib. December 10, 1938, na itatag ang lokal ng Noveleta. Noong February 14, 1981, sa pagsambang pinangasiwaan ng kapatid na Eranio G. Manalo, nooy tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, ay itinalaga sa Panginoon Diyos ang 450-seater na gusaling sambahan ng Noveleta. Sa paglipas pa ng panahon, ay patuloy na naging aktibo sa kanilang mga paglilingkot at pagsamba sa Panginoon Diyos ang mga kapatid. July 15, 2014, pinagtibay ng kapatid na Eduardo V. Manalo ang tagapamahalang pangkalahatan na mahati sa dalawang distrito ang Cavite. Ito ang Cavite North at Cavite South, at noong July 28, 2017 naman, ang distrito ng Cavite North ay tinawag ng Distrito ng Cavite. January 25, 2019, ganap na natapos at pinasinayaan ang tanggapang pandistrito ng Cavite sa lokal ng Noveleta. Nang mangailangan na ng mas malaking gusaling sambahan ng lokal dahil sa paglago ng bilang ng mga kaanib, ay pinagtibay ng pamamahala na sumailalim sa general renovation ang gusaling sambahan sa Noveleta. Lalo pang nahayag ang pagtulong at biyaya ng Panginoon Diyos sa lokal na ito nang maitalaga ang malaki at magandang 1,043-seater na gusaling sambahan noong January 19, 2014. Ito ay nagsilbi ring isang landmark sa bahaging ito ng Cavite. Buong pusong ipinagpapasalamat ang mga kapatid sa Panginoon Diyos, ang mga tagumpay at biyayang espiritual na nahayag sa lokal ng Noveleta. Kaya naman, nagpapatuloy din sila sa buong pusong mga paglilingkod at pagsamba sa Panginoon Diyos. Kapatid na Dindo at kapatid na Glenn, hindi lamang sa lokal na yon nakikita po natin ang kasiglahan ng marami nating mga kapatid, kundi maging sa iba't ibang lokal, sa iba't ibang distrito po, worldwide. Opo, salamat po sa inyo, kapatid na Ron, sa ibinahagi po ninyo sa amin. Mga kaibigan po namin, magbabalik pa po kami.
Welcome back po sa programang Ang Iglesia ni Cristo. Kapatid na Dindo, kapag dumarating po yung ganitong panahon na papatapos na po yung taon, hindi po may iwasang magbalik tanaw po tayo, di po ba? Doon sa mga naranasan natin, yung mga dumating sa buhay natin, na ang ilan po riyan, lalo nga sa panahong ito, sabi nga ng iba, mahirap yung mabuhay. Di po ba? Kasi maraming pagsubok, maraming suliraning naranasan ng tao. Baka ang iba nagkaroon ng karamdaman, dumaan sa kagipitan, di ba? Naipit sa kaguluhan, at marami pang iba. Pero, palibasa, makatatawid na tayo sa taong ito, hindi natin nalilimutang magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat sa awat tulong niya, naitawid natin itong taon na mabilis na lumipas. Proven na yan, Opo. di ba? Napatunayan na po yan natin, mga kaibigan, na hindi lamang sa taong ito nalilipas, tinulungan tayo ng Panginoon Diyos, kundi sa marami pa pong mga taon na dumating sa ating buhay. Ngayon, kapatid na Dindo, papasok na po tayo sa panibagong taon. Ang nais natin, di ba, makamit natin yung mga pagpapala na galing sa Panginoong Diyos. Para po makatiyak tayo makamit natin yon, ano pong dapat natin gawin? Pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa. Dito po sa awit, sa 84:12. Mapalad na masasabi, ang sa iyo'y magtiwala. Hindi sila mabibigo. Yamang ikaw ay dakila. Kapatid na Glenn, may binabanggit dito at mga kaibigan na mapalad. Opo, sino po yung mapalad? Ang sabi dito ay mapalad na masasabi ang sa iyo ay magtiwala. Hindi sila mabibigo, yamang ang Diyos, ayon sa binasa natin, ay dakila. Meron nga tayong mababasa sa Biblia, di ba? Opo. Anong talata yun? Sa Genesis 35:11, di ba? opo. Na sinasabi doon na ang Panginoon Diyos makapangyarihan sa lahat. Kayang-kaya po niyang ibigay anuman yung pangangailangan natin, di po ba? Yung lunas sa mga suliranin, yung pag-iingat at pagliligtas, manggagaling po sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga natin kanina, napatunayan na yan sa mga nakaraang panahon ng ating buhay. Kapatid na Dindo, ano pa pong itinuturo ng Biblia na kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos? Kaya itong pagtitiwala, dapat pong matutuhan, dapat pong mataglay ng bawat isa po sa atin. Sa ano po ba itinulad ng Biblia yung mga nagtitiwala sa Panginoong Diyos? Pakinggan natin, kapatid na Glenn at mga kaibigan namin ang nakasulat dito po sa Jeremias, sa 17:7 hanggang 8. Ngunit mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay nakasalalay sa Kanya. Siya ay matutulad sa isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng tubig, na ang kanyang mga ugat ay pinaabot niya sa tabing batis. Hindi ito natatakot, dumating man ang init. Ang mga dahon niya ay laging sariwa. Hindi ito nag-aalala kahit magtuyot ng 1 taon at hindi tumitigil sa pangumunga. Mga kaibigan, ang nagtitiwalaan niya sa ating Panginoon Diyos, kung napansin ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Glenn, saan itinulad? Opo. Sa isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng tubig. Tubig, Ano ba kailangan ng punong kahoy? Tubig po, di ba? Yun ang kanyang source para of hindi siya life, di ba? matuyo, opo. Oo. Ang taoan niya na sinasabi ritong mapalad sapagkat nagtitiwala sa Diyos, doon itinulad. Sa makatwid, kapag ka pala ang isang tao na nagtitiwala sa Diyos, kahit dumating yung tagtuyot Opo. o yung kahirapan, lalo't ngayon nga, matindi ang mga kahirapan, Opo. mag-aalala ba yun? Hindi po. Oo, kasi nga, ang inaasahan niya, natutulong sa kanya, yung pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Sino yun? Ang ating Panginoon Ang ating Diyos po. Panginoon Diyos. Mahalaga po yan, kapatid na Dindo, lalo po sa panahon nga natin ngayon. Kagaya nga na nabanggit natin kanina pa, lalo pa nga titindi yung kahirapan, Oo. titindi ang mga suliranin. Lalo bilang tao, limited kasi yung pananaw po natin di po ba? Hindi natin alam ano pang mangyayari sa hinaharap, ano pang mga pagsubok ang pwede nating masagupa, ano pang suliranin ang pwede nating maranasan. Ang isang maliwanag po sa atin, talagang meron ng mga bagay na yan. Oo. Pero dumating man sa atin yung mga bagay po na yan, maliwanag po sa atin, kailanmat nagtiwala tayo sa Panginoong Diyos, wala sa atin yung pagkatakot, Oo. wala po sa atin yung pag-aalala.
Kaya po itinuturo sa atin ngayon, napakahalaga na sa pagsalubong natin sa panibagong taon at kapag humaharap tayo sa iba't ibang suliranin, ang matiyak natin yung pag-asa at pagtitiwala natin sa Panginoong Diyos. Pero ang tanong, kapatid na Dindo, sapat na po bang magtiwala lang ang tao sa Panginoong Diyos? Bagaman mahalaga yon, pero sapat na po ba yon? Hindi, kapatid na Glenn at mga kaibigan, sapagkat may ipinagagawa ang Panginoon Diyos sa tao. Ano po? Ano po yun? Ito, ang mababasa natin ay ang nakasulat dito sa Job sa 36 at ang talata po ay 11. Pakinggan natin. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay sumunod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Ito po, mga kaibigan, ang ipinagagawa ng ating Panginoon Diyos sa tao para siya ay pagpalain. Ang sabi dito, kung sila ay makinig at sa Diyos ay sumunod. Sa makatwid, napakahalaga sa Panginoon Diyos na ang tao ay makinig. Pero hindi lang makikinig. Kasi may mga taong ganun nakinig, pero lang. hindi naman ginawa yung napakinggan. Opo. Pero sa Diyos, ito ang mahalaga sa Kanya. Matapos mapakinggan, yung Kanyang mga salita, anong inaasahan niya? Sumunod po sa Kanya. Susunod tayo. Ay anong pangako ng Diyos? Ang sabi dito, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Kaya sana, kapatid na Dindo, doon po sa ating mga taga-subaybay, baka po kasi may nag-iisip ng ganito na, sa dami na nga po ng problema di ba? Ang dami ko na pong iniisip, uunahin ko pa ba yung pagsunod sa mga salita ng Panginoong Diyos? Na para bang sa kanila ang dating ay yung pagpapasunod sa mga kautusan ng Diyos ay karagdagang pahirap o additional burden sa kanila. Nagkakamali po yung mga ganong may kaisipan. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, kapatid na Glenn at mga kaibigan, ibinigay at ipinasusunod, hindi para pahirapan ng tao. Hindi para paliitin ang kanyang mundo. Ibinigay po ang utos para tayo mapabuti. Ang sabi nga kanina, doon sa binasa natin buhay na sagana at payapa sa Kanya ay idudulot. Sino pong may ayaw niyan? Di ba? Kailangan natin yan. Opo. At saka isipin ninyo, kailangan natin ngayon na maging payapa. Hindi lang yung pamumuhay natin, kundi yung isipan natin, payapa. Yan ang pamumuhay na walang agam-agam. Kaya alam nyo, mga kaibigan, sa Iglesia ni Cristo, ang isa po sa ipinagpapasalamat po namin sa Panginoon Diyos, may pamamahala na inilagay siya sa iglesia. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na hindi po tumitigil ng pagtuturo sa amin ng mga salita ng ating Panginoon Diyos, na dapat po naming sundin upang kami po ay gabayan sa pamumuhay namin sa araw-araw. Maging yung pananalangin, di ba? Napakahalaga niyan. Kasi kahayagan po yan ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Ang totoo, laging sinasabi sa atin ng ating namamahala. Kahit hindi araw ng pagsamba, maaari tayong tumungo sa gusaling sambahan para doon ay manalangin. Kasi sabi mo nga kanina, yun ay tanda ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At para yan pong mga binanggit po sa atin kanina na mga utos po ng Panginoong Diyos, ay matiyak ng pamamahala na nasusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, may mga kinakatulong po sila. Tama, oo. Diba? Para masubaybayan, para maggabayan po tayo, nariyan po mga ministro at mga manggagawa, ang mga may tungkulin, maging ang Christian Family Organization na kinabibilangan po ng lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng kapatid na Angelo Eranio Manalo. Na dyan ay talagang tuwiran na sinusubaybayan tayo, tinitiyak yung ating kasiglahan sa paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na Dindo, ano pa po ang dapat na matiyak ng lahat ng tao para patuloy na matamo yung mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos? Mga kaibigan namin, pakinggan po ninyo. At ganito po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Dito po sa awit, sa 1:1 hanggang 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi.
Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo? May binabanggit na naman dito, kapatid na Glenn, na taong mapalad. Bakit kanyo mapalad? Kasi ang sabi, hindi sila nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Talagang, yun naman talaga ang inaasahan sa atin ng Panginoon Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, yung tayo ay sumunod sa Kanya. Yun ang pagpapalain. Kaya kapag ka ang tao, ang ginagawa niya, kapatid na Glenn, masama. Ibig sabihin, hindi siya nakasusunod kanino. Sa ating Panginoon Diyos. Paano pagpapalain niyo? Diba? Kaya nga dapat maging maingat po tayo ngayon. Lalo na sa panahon pong ito, di ba? Na napakadali ng access ng tao sa internet, di ba? Sa social media po, napakaraming pwedeng mapanood, marinig at mabasa ang tao, di ba? Lalo yung mga kabataan, na kapag titingnan mo sa unang tingin para bang okay dahil nagte-trending, viral siya. Pero pag sinuri mo yung palang gawa na yon, yung paniniwala na yon, labag pala sa mga kalooban ng Panginoong Diyos. Tandaan po natin, mga kaibigan, lalo na po sa panig ng mga magulang sapagkat tayo yung sumusubaybay sa ating mga anak. Yan ang kondisyon ng ating Panginoon Diyos. Kailangan ang pagsunod. Yung pagsunod, tanda ng ano yun? Ng pagtitiwala sa Diyos. At ang nagtitiwala, yun ang pinangakuan ng pagpapala. Diba? Kaya sana, mga kaibigan, itong pinag-aaralan natin kasi very timely ito. Di ba? Kasi papasok tayo sa panibagong taon. Sana itong mga pinag-aaralan po natin ay maging inspirasyon natin. At sana ito yung tawag doon. Kasi ngayon, kapatid na Glenn, maraming mga lumilitaw na jargons Diba? At ang popular po dyan, yung New Year's resolution ng iba na anong sabi? Yung bagong taon, bagong buhay. Yung bagong papakabait na raw sila, di ba? Na iiwan na raw nila yung bisyo, hindi na raw sila mabubuhay sa kalayawan. Tama naman yun. Tama kasi po yun. Pagsunod yun sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ayaw kasi ng Diyos na ang tao nabubuhay sa masama. Kaya nga, sana po, kung nagsiset man ng tao ng New Year's resolution na yun, sana tuloy-tuloy. Kasi ang problema sa iba hanggang simula lang di ba? Kaya yung pagsunod nila hanggang simula lang din po. Kaya kapatid na Dindo, kapag po yung pagsunod nagpatuloy, di ba? Tuloy-tuloy niyang ginawa, yung pagtataguyod ng malinis na pamumuhay, yung pagsunod sa iba't ibang mga utos ng Panginoong Diyos. Ano pong kahalagahan nun, higit doon sa mga pagpapala na pwede niya makamit sa buhay na ito? Pakinggan po ninyo. At may sinasabi po ang Biblia tungkol dyan. Dito po sa Deuteronomio, sa 32, sa 46 hanggang 47. Sinabi ni Moises, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin. Ituro ninyo sa inyong mga anak at ipasunod sa kanila. Ito'y mahalaga, pagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing pupuntahan ninyo sa kabila ng Hordan. Mga kaibigan, may binabanggit na naman po rito, yung tungkol sa pagsunod. Ang sabi dito, ito'y mahalaga, yung pagsunod. Bakit? Pagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Alin bang buhay yung tinutukoy dito, kapatid? Yung buhay na walang hanggan po. O yung kaligtasan. Pagdating ng araw ng paghukom. Kaya tayo po sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Dindo, hindi po tayo tumitigil na ituro kung ano po yung gawa, di ba? Yung mga kautusan ng Panginoong Diyos na ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya sa amin po mga kaibigan, mga sumusubaybay po sa amin, patuloy po kami nag-aanyaya sa inyo na daluhan ng aming mga pagsamba at mga pamamahayag. Sapagkat doon, karaniwan po kapatid na Dindo, doon itinuturo sa atin yung mga aral at kalooban na dapat natin sundin. Ng ating Panginoong Diyos. Kaya kapatid na Dindo, nais nating manawagan sa mga nakasubaybay po sa atin. Mga kaibigan po namin, sana ang maging priority po natin sa ating buhay, sa pagpasok ng panibagong taon, ay ang gawin natin ang pagsunod sa mga utos ng Panginoong Diyos. Kapatid na Dindo, paano po kung
sa pagpasok ng panibagong taon, dumating po sa buhay natin yung sunod-sunod at mabibigat na mga pagsubok. Ano po ang dapat nating maging reaksyon, dapat nating maging damdamin bilang mga nagtitiwala sa Panginoong Diyos? Pakinggan po ninyo mga kaibigan at ganito po ang patuloy na pagtuturo sa atin ng Biblia dito po sa Santiago, sa 1:2 hanggang 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Mga kaibigan, napansin po ninyo yung sinasabi rito na dapat na maging reaksyon o damdamin ng tao na nagtitiwala sa Diyos kapag ka dumarating ang pagsubok. Ang sabi dito magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Teka po, Kadindo, baka po isipin ng mga nakasubaybay po sa atin, parang contrast yata sa karaniwang reaksyon ng tao na dumaraan sa pagsubok. Bakit kapag dumaan tayo sa pagsubok, ang sabi, magalak pa tayo o magsaya pa tayo? Kasi ang sabi dito, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa bahaging ito ng ating pagtalakay, maiwan po sa mga nakasubaybay po sa atin na bagaman hindi natin maiiwasan yung iba't ibang challenges, yung iba't ibang pagsubok. Pero ang dapat na maging pananaw pala natin sa mga yan, dapat ay laging positibo. Dun sa pagharap natin sa mga pagsubok, meron palang lesson na itinuturo sa atin. Di po ba? Yung mga nangyayari ngayon. Kapatid na Dindo, ano po bang itinuturo sa atin ng mga pagsubok na atin po nga nasagupa, na yun ang positibo po nating tinatanaw? Pakinggan po ninyo, mga kaibigan po namin, itong babasahin naming nakasulat dito po sa awit sa 138, mga talatang 7, 3 at 2. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Ang sabi dito sa ating binasa ng isang lingkod ng Diyos, na ang ayon sa kanya, kung nababatbat man siya ng maraming suliranin, wala raw siyang wala siyang agam-agam o anumang pangamba. Bakit? Kasi alam niya, may Diyos na tutulong sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang pagtitiwala. Yun ang itinuturo sa atin. Ng mga pagsubok na yan. May pagtitiwalaan ka. Hindi ka nag-iisa. Sabi mo nga kanina, ang problema sa iba, sinasarili yung pagsubok. Diba? Samantalang sa mga tunay na nagtitiwala sa Diyos, ito yung ginagawa. Ang sabi dito noong ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Anong ginagawa nung nagtitiwala sa Panginoon Diyos? Dumadalangin siya. At yan ang laging ipinapaalala po sa atin ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo V. Manalo, na tayo po bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, di po ba? Bagaman hindi tayo immune na makasagupa din ng mga suliranin, pero sa gayong mga tagpo, dapat tayong laging manalangin po sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan namin, kung tayo lamang po sa ating sarili, itong tinawid nating nakaraang taon, hindi natin kakayanin. Kung tayo lang. Di ba? Sabi mo nga kanina, yung iba sa atin ay nadamay sa mga kalamidad. Sabi sa mga balita, ito raw taong ito, ang pinakamatitindi ang mga kalamidad na nangyari sa ating bansa. Sunod-sunod pati, di ba? Lalo na yung mga bagyo. Di ba? At yung iba ay talagang hindi na malaman kung saan anong paraan para maitaguyod yung kanyang pamilya sa sobrang hirap ng buhay. Ginagawa naman
mga kinaukulan yung kanilang bahagi Opo. para ito'y malunasan yung kahirapan. Di ba? Yung mga namiminuno sa gobyerno. Opo. Pero talagang mahirap ang buhay eh. Opo. Di ba? Yung mga nadadamay sa karamdaman, mga may sakit. O sinong hindi malulungkot sa ganun. Pero dahil sa tulong ng ating Panginoon Diyos, kapatid na Glenn, nagawa nating matawid Opo. yung itong taong ito nalilipas at yun ang inaasahan natin na sa pamamagitan ng ating pagsunod, yung Diyos na tumulong sa atin sa taong ito, ang sana'y tumulong pa rin sa atin sa mga darating pang panahon ng ating buhay. Opo, salamat po kapatid na Dindo. At marahil nga, ayan pong mga nabanggit po ninyo ang nasa isip ngayon ng ating mga taga-subaybay. Niisip nila yung itong taong ito nalilipas. Talagang marami silang pinagdaanan. Pero sa kabila ng yon, ang nahayag pa rin yung pagtulong at awa ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sana maiwan sa ating mga taga-subaybay, sa pagpasok natin sa panibagong taon, ay patuloy pa rin tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat siya lang naman talaga ang makatutulong sa atin para tayo makapagtaguyod sa pang-araw-araw nating pamumuhay, higit sa lahat, di ba, yung hinahangad po nating pagtatamo ng pangako niyang kaligtasan. Mga kaibigan po namin, sana po ay pinakinabangan po ninyo ang ginawa po naming pagtalakay. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, Kadindo. At Maraming salamat. hindi natin nalilimutang magpasalamat po sa kasama nating ministro, ang kapatid na Ron Aranzaso. Salamat po, kapatid na Glenn, Dindo. For sure, maraming natutunan yung ating mga viewers sa ginawa po nating pagtalakay. Maraming salamat naman. Mga kaibigan po namin, sana po ay nakatulong po sa inyo ang ginawa naming discussion. Bago lamang po tayo matapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin na pangungunahan po ng kapatid na Dindo Evangelista. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Amen. Amen. Sumasampalataya po kami, kaya po kami nakapagtaguyod sa aming buhay at pamumuhay Opo. Amen. ay dahil sa tulong mo po sa amin. Amen. Hindi po namin malilimot yun, Ama. Opo. At yun po ang magiging inspirasyon namin Opo. sa patuloy pa po naming buhay at pamumuhay. Amen. Kaya naman, pangako po namin sa iyo, Ama, Opo. patuloy po kaming susunod sa iyo Opo. sa mga darating pang panahon at taon ng aming buhay. Opo. Amen. Sa iyo pa rin po kami magtitiwala Opo. at susundin po namin ang iyong mga kalooban. Amen. Panginoong Hesukristo, nananalig po kami na ikaw po ang aming tagapamagitan sa Diyos. Amen. Malaki po ang maitutulong mo po sa amin Opo. para pakinggan ng ating Ama Opo. Opo. ang amin pong mga panalangin. Amen. Lagi mo po kaming alalahanin Opo. para po matiyak naming tinatanggap naming lagi ang amin pong mga panalangin sa Ama. Amen. Panginoon Diyos, kaawaan mo po ang aming mga kaibigan. Opo. Naway magkasama-sama na po kami Opo. sa loob ng iyong banal na iglesia. Amen. Upang dito'y sama-sama ka po naming sundin, Opo. paglingkuran ang iyong banal na Amen. pangalan. Amen. Upang sa ganon, matamo po naming lahat ang mga biyaya mo araw-araw. Opo. Higit po sa lahat, ang pangako mong kaligtasan. Amen. Pinagpala mo po ang kabuuan ng iyong banal na iglesia Amen. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Ang lahat ng ito hinihiling po namin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sa'yo'y tatawag, tingin ako